Nakipagkasundo ang China sa Pilipinas sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Mahigit isang buwan matapos salakayin ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino sa isang resupply mission sa Ayungin Shoal noong kalagitnaan ng Hunyo taong 2024, inanunsyo ng Pilipinas noong Linggo ika-21 ng Hulyo, na naabot ang pagkakaunawaan sa pansamantalang kaayusan para sa Pilipinas at China. Ang Pilipinas at ang People's Republic of China ay humantong sa pagkakaunawaan sa pansamantalang kaayusan para sa muling pagbibigay ng mga pang-araw-araw na pangangailangan at rotation mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, sabi ng Department of Foreign Affairs, DFA. Ang DFA ay hindi naglabas ng mga detalye ng nasabing kaayusan, ngunit sinabing, patuloy na kinikilala ng magkabilang panig ang pangangailangan na pahupain ang sitwasyon sa South China Sea at pamahalaan ang mga pagkakaiba sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon at sumang-ayon na ang kasunduan ay hindi maghihiwalay sa mga posisyon ng bawat isa sa South China Sea o West Philippine Sea. Ayon sa isang ulat mula sa Associated Press, dalawang kahilingan ng Chino ang hindi nakarating sa draft deal. Nais ng Beijing na huwag magdala ng mga construction materials ang Manila, at magbigay ng advance notice at karapatang mag-inspeksyon sa mga barko. Tinanggihan ng Pilipinas ang mga kahilingan ng China, at hindi kasama sa huling kaayusan ang mga probisyong ito, sabi ng isang opisyal ng Pilipinas. Ang mga kondisyong ito ay hindi na bago, nauna nang iginiit ng Beijing ang mga probisyong ito sa mga pakikitungo nito sa nakaraang administrasyon, at sa mga kahilingang ginawa nito sa Maynila sa ilalim ni Marcos. Sa isang pahayag na inilabas noong huling bahagi ng Linggo ika-21 ng Hulyo, sinabi ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na, naabot ng dalawang bansa ang isang pansamantalang kaayusan sa Pilipinas sa makataong resupply ng mga pangangailangan sa pamumuhay. Ang dalawang panig ay sumang-ayon na magkasamang pamahalaan ang mga pagkakaiba sa dagat at magtrabaho para sa de-escalation sa South China Sea. Sinabi rin ng Beijing na ang mga negosasyon nito sa Pilipinas ay nakaangkla sa paninindigan nito na ang presensya ng BRP Sierra Madre ay lumalabag sa soberanya ng China at sa deklarasyon sa pag-uugali ng mga partido sa South China Sea. Sinabi ng Beijing na, handang payagan ang Maynila na magpadala ng mga pangangailangan sa isang makataong diwa hanggat ang Pilipinas ay ipaalam ng maaga sa China at pagkatapos na may sigawa ang on-site na pag-verify. Susubaybayan ng China ang buong proseso ng muling pagbibigay, idinagdag ng MOFA. Sinabi rin ng Beijing na ito ay talagang hindi tatanggap at ititigil ang mga misyon kung ang Maynila ay magpapadala ng malaking halaga ng construction material sa barkong pandigma at magtangkang magtayo ng mga fixed facility o permanenteng outpost. Ang BRP Sierra Madre, isang kalawang na barkong pandigma na sumadsad sa shoal noong 1999, ay isang flashpoint para sa mga tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang isang maliit na bilang ng mga tauhan ng Philippine Navy, kadalasan ng mga Marines ay nakadeploy upang magbantay ng maraming buwan sa isang pagkakataon. Hindi bababa sa isang beses sa isang buwan, ang Western Command ay nagsasagawa ng RORE o Rotation at Resupply Mission sa shoal upang magdala ng mga probisyon para sa mga sundalo doon, at upang paikutin ang mga tauhan. Lalo na tinututulan ng Beijing ang mga misyon ng Pilipinas na magdala ng mga construction supplies sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng mga opisyal ng militar na kanilang layunin ay tiyakin na ang sira-sirang barkong pandigma ay matitirahan hanggat maaari. Ang China ay, mas madalas kaysa sa hindi, hinaras ang mga misyong ito. Inaangkin ng Beijing ng shoal bilang sarili nito, kahit na ito ay higit sa 100 nautical miles ang layo mula sa Palawan at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang insidente noong ika-17 ng Hunyo ang pinakamarahas hanggang kamatayan, na humantong sa pangamba na lalala lamang ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ng DFA na ang kasunduan ay ginawa sa pamamagitan ng mga konsultasyon matapos i-host ng Maynila ang 9th Bilateral Consultation Mechanism sa South China Sea noong ika-2 ng Hulyo. Nangako ang mga opisyal ng Pilipinas na ang mga misyon ng RORE sa Ayungin ay magpapatuloy kahit na kaunti lang ang mga ito kung paano. Ang shoal ay isang mahalagang tampok sa West Philippine Sea. Malapit ba ito sa Mischief Reef, na sinimulan ng China na kontrolin noong 1995, ang bahura ay naging outpost ng militar para sa Beijing. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging mas mapuwersa ang mga aksyon at retorika ng Pilipinas sa mga isyu sa West Philippine Sea. Ipinangako niya sa publiko na hindi magbubunga ang Pilipinas kahit na patuloy na nagiging mas agresibo ang China sa mga katubigang iyon.
Ang Pilipinas ay isang kaalyado sa kasunduan ng Estados Unidos, kahit na sinabi ng mga opisyal ng Pilipino na hindi nila nakikita ang pangangailangan ng tulong ng mga Amerikano, o nakikita ang isang dahilan upang ipatupad ang Mutual Defense Treaty. Noong Martes 16 ng Hulyo, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr., General Charles Q. Brown Jr. sa Camp Aguinaldo noong Martes 16 ng Hulyo. Ang Maynila ang unang hinto ni Brown sa isang linggong pagbisita sa Indo-Pacific area. Habang nasa Pilipinas, bibisitahin niya ang isa sa mga site sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, o kung saan maaaring i-preposition ng US ang mga asset, gaya ng pinagkasunduan ng dalawang kaalyado sa kasunduan. Ang aming alyansa sa Estados Unidos ay nananatiling isang pundasyon ng aming pambansang seguridad, sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan at suporta sa isa't isa. Pinalalakas namin ang aming mga kakayahan sa pagtatanggol at tinitiyak ang katatagan ng aming rehiyon, sabi ni Brawner, ayon sa isang release ng AFP. Ang huling pagbisita ni Brown sa Pilipinas ay noong 1987 o pagkatapos lamang ng revolusyon na nagpatalsik sa ama at kapangalan ng kasalukuyang Pangulo, ang diktador na si Ferdinand Marcos. Tiyak na nagbago ang bilateral na ugnayan ng Pilipinas at ng dating kolonisador nito, ang US. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang bilateral na relasyon sa nag-iisang kaalyado ng Pilipinas ay nasa hyperdrive, gaya ng sinabi ni Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo. Sa isang pagpapalabas sa media, sinabi ng AFP na ang pagpupulong nina Brawner at Brown ay nagdiin sa kanilang pangako sa matagal ng alyansa ng militar ng Pilipinas-Estados Unidos. Nakatuon ang mga talakayan sa pagpapahusay ng kooperasyon sa pagtatanggol ng bilateral, pagpapalakas ng magkasanib na pagsasanay sa militar, at pagtugon sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon, sabi ng AFP. Nang hindi nagdetalye, sinabi ng AFP na tinalakay din ng dalawa ang mga hinaharap na inisyatiba upang palakasin ang mga relasyon sa depensa at pasiglahin ang higit na interoperability sa pagitan ng AFP at mga unit militar ng US. Ayon sa US Department of Defense, bibisita rin si Brown sa Japan, kung saan nilagdaan ng Pilipinas ang isang bilateral military access agreement.